Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, napakasama ng galit o puot. Ang sino mang magkikimkim ng puot o galit sa dibdib ay laging talo. Sabi nga, ang napipikon ang laging natatalo. Alam niyo mga kagabay, kung tayo ay may kinikimkim na galit sa ating kapwa, talo tayo sapagkat hindi magiging mabuti ang ating pag-iisip. Higit na magiging yung bang magkasakit tayo, wala tayong inspirasyon, desperado tayo sapagkat galit tayo. Hindi tayo makapag-isip ng mabuti, hindi tayo makakatulog, tayo ang lugi. At minsan pa nga, malamang na alam ito ng lahat, na minsan habang tayo ay nagagalit sa ating kapwa, tayo ay hindi makakatulog. At yung taong ating pinakagalitan, hindi natin alam kung naghihilig, kung mahimbing ang pagkatulog. Masama para sa atin ang magtanim ng galit at puot sa dibdib. Hindi lamang ang ating katawan ang masisira, kung hindi magiging ang ating emosyon, ang ating pagtatrabaho. Ang mga dapat natin gawin ay hindi natin magagawa sapagkat wala tayong inspirasyon, wala tayong iniisip na anumang maganda. Ito yung kagabay, nakakaranas din ng ganito. Minsan nagagalit tayo sa isang tao. At kapag mayroong mga halimbawa, mga pagtitipon o anumang mga dapat sana tayo ay magiging masaya, tayo ay tumatawa, tayo ay nagagalat. Pag makita natin yung taong galit tayo sa kanya, nawawala ang ating sigla, nawawala ang ating saya. Minsan sinasabi nga natin, nandito na naman ang demonyong ito. Bakit nagpapakita pa? Sira na naman ang araw ko. Pag-aralan natin labanan ang pagtatanim ng galit at puot sa ating dibdib. Hindi naman masama na labanan natin ang mapangalait sa atin o anumang pag-apak ng ating pagkatao. Walang masama doon, ipagtanggol natin ang ating sarili. Mahal natin ang ating sarili. Ito ang tinatawag na self-preservation. Dapat lang. Ngunit kailangan gawin natin ito na nandiyan sa atin ang kababaang loob at ang pagpapasensya. Sapagkat ang kababaang loob, ito yung pangunahing itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang nais na susunod sa akin, itakwil ang sarili, tunin ang krus, pasanin at sumunod sa akin. Kung ibig sabihin, tularan natin ang isang Diyos, isang hari ng mga hari, isang Diyos na dapat
magiging mayabang, mapagmataas, sapagkat siya ang hari ng mga hari. Ngunit ano ang ipinakita ni Jesus? Ang pagiging mapagpapakumbaba, ang pagiging mapagmamatawan. Ito ang kanyang tinuturo sa atin. Napakahirap. Tanggap ito ni Kaigay, napakahirap magpakababa. Sabihin natin, magawa ni Jesus ito sapagkat Diyos siya. Totoo. Ano man ang nais gawin ng Diyos, kaya niyang gawin sapagkat siya ay Diyos. Siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Ngunit bakit hindi ito ginawa ng Diyos? Sapagkat ang nais ng Diyos, tayo, hanggat sa makakaya natin, pagiging magpapakumbaba tayo. Sinabi ng ating Panginoon, ang magpapakumbaba ay ang magiging mag-aari ng langit. Pagpapakumbaba. Ito ang isang katangian, ang isang karakter na dapat natin pagtibayin. Sapagkat ito ang tunay na kalaban ng ating pagtanim ng galit o po sa kapwa. Kaya tayo galit dahil ayaw nating malamangan tayo ng kapwa. Minsan kaya tayo galit dahil sa tayo ay naiinggit sa ating kapwa. Maraming ang pundasyon ng galit ay ang kayabangan, ang pagiging mapagmataas. Ako muna, ako ngayon, ako bukas, ako. Iyon ang nangyayari sa ating lipunan. Nagahari ang pag-iimbot sapagkat kung sino ang dapat magpakababa ay siyang napagmataas. Halimbawa, katulad ng ating mga government officials, magiging kapitan, mayor, o anumang tungkulin, o magiging presidente. Pag nasa tungkulin, mapagmataas, mapagmalaki. Nakakalimutan ang mga ipinangakong paglilingkod sa panahon ng pananampanya. Sapagkat mismong mga botante ay nabibili, nababayaran ng mga sweetik na mga politiko. Taliwas ito sa nais sa atin ng ating Panginoon. Simula't simula nang lumabas si Kristo upang magtuturo, upang mangangaral, ang nangunguna sa kanyang pagtuturo ay ang kababaang loob hanggang sa kanyang kamatayan. Sapagkat sa kababaang loob, nandyan ang pagpapasinsya, nandyan ang pagpapatawad. Tanggap mo na ikaw ay laitin, tanggap mo na ikaw ay apihin. Hindi ibig sabihin, pabayaan mo na lamang. Ipapakita mo rin na hindi ka natutuwa. Ngunit sa may kababaang loob at may pagmamahal sa Diyos.